i-share sa Bible atin study. ang simulain ng paghahari ng Diyos. Yung simulain. So, ang malaking tanong, lahat ba ng tao ay pinaghaharian ng Diyos? Yun yung isang malaking tanong. Sino yung mga paghaharian ng Diyos? No? Sino yung pinaghaharian ng Diyos? Okay, sa John chapter 3, pupunta tayo sa simulain. John chapter 3, may sinasabi ang Panginoong Hesus. Kausap niya si Paring Nicodemo, pari. No? Kausap niya dyan. Sa verse 1, pakibasa ninyo. John chapter 3, verse 1, pakibasa. John chapter 3 verse 1. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. So isang Pariseo, pari ang ibig sabihin niya, no? Ang pangalan niya ay Nicodemo. Tapos, tuloy. Sa verse 2, ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Tignan mo. Pare na taga-sugid na naririnig niya ang mga pagkilos ng Panginoong Jesus na time. Gumagawa siya ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, at miracles ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, walang makagagawa ang mga tanda na yan kung hindi galing ka sa Diyos. Ang sabi niya. Pero mayroong isa pa na sabi niya dyan, na napunta siya ng gabi. Sa verse 1 at verse 2, no? Ano yung sabi niya sa verse 2? Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi, at sa kanya ay nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Bakit Diyos. siya pupunta ng gabi? Diba? Kahiya-hiya kasi na isang pare, pupunta siya doon sa Panginoong Hesus na magtatanong. Na sila ang pinaka-pare na dapat sila ang tanungan. Pero itong paring ito, siya tuloy yung pumunta sa Panginoong Hesus, kaya hindi siya pupunta ng araw makita ng mga tao. Kaya gabi siya pumunta. Yun yung reason kung bakit gabi. Okay, tapos anong sinadya niya dyan? Sabi niyo, alam ko na galing ka sa Diyos kasi walang mga tanda, walang mga kagagawa ng mga bagay na yung ginagawa mong mga himala kung hindi galing sa Diyos. So mayroon siyang pagkakilala. Sa verse 3, anong sagot ng ating Panginoong Hesus? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan. Twice niyang sinabi, kapag sinabing katotohanan, inulit pa niya, mahalaga yun. Katotohanan, ano yan? Ano yung katotohanan? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipinanganak na muli, ay hindi siya makakikita ng kaharian ng Diyos. Kung hindi siya maipanganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Ito yung mga pinaka-main ng pinag-uusapan ng panimulain ng isang paghahari ng Diyos. Sabi niya, maliban ng tao, ipanganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Ginagawa kong tatlong example. Halimbawa ito, ito yung katawan, ito yung kaluluwa, ito yung espiritu. Mayroon tayo nito. Yung espiritu, yan yung conscience. Diba? Gumagana pa ba yung konsensya natin? Yan yung espiritu. At saka, fellowship. No? Communion with God. Kaya kahit nung sinilang tayo, walang nagsabi sa atin ng Diyos, mayroon tayong gustong hanapin ng Diyos. Pakikipagniig, pakikipag-isa. Inilagay na ng Panginoon sa ating espiritu. Kaya gusto mo makipag-communion. Ang problema lang, napunta sa religion, hindi napunta talaga sa Diyos. At ang sabi namin, parang tayong nag-aapuhap. Nung ipinanganak tayo, naghahanap tayo ng Diyos, nag-aapuhap. Ano yung nag-aapuhap? Yung agar-arikap. So ang problema, iba lang yung na-arikap na Diyos, baka nagtuloy. Baka nandito sa religion na to, baka nandito sa religion na to, baka nandito. Hanggat naghahanap ka at hindi ka na mabago yung buhay mo, patuloy lang pa rin yung kasalanan, hindi mo pa natagpuan.
So wala. Pero sabi niya, ang totoo, hindi mahirap na hanapin ang Diyos. Amen. Sapagkat ang paghahari ng Diyos, nagsimula sa puso natin. So ano yung sinasabi niya dyan ngayon? Ano yung verse na yan? Susunod? Paano may papanganak? Papaano ito panganak? Sabi niya. Okay, babalikan natin ito pala. No? Itong katawan, kaluluwa, at espiritu. Fellowship with God, conscience, dahil espiritu, hindi tao. And then, intellect, intuition, kutob. So yung kaluluwa, naman natin, yung kaluluwa, ito yung kaluluwa, example, ito yung kaluluwa, ito yung emotion. Ang kaluluwa is emotion, free will, Mind. intellect. May talino. Ito yung ating kaluluwa. Yung katawan natin, anak ng ating mga magulang. Yan yung pinuntahan natin sa cemetery kahapon na pinag-piyesa na ng patay. Pero buto na lang ang nandoon. Itong dalawa, wala na doon. Hindi niya maririnig. Sumagmit na ito sa Panginoon. Ito yung sinisigaw ko kanina doon. Na ito, pag namatay na yung tao, nilibing na, itong dalawa wala na. Hahatulan na ng Diyos ito. Kung hindi niya tinanggap si Kristo habang nabubuhay, ito dadalhin sa impyerno. Kaya may pakiramdam. Kaya sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Papuntahin mo nga dito sabi niya, si Lazaro upang tubugan ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa dakong sa apoy na ito. So nasa impyerno. Itong dalawa. So yung katawan nasa sementeryo. Ngayon, ito 5 senses. Pagdama, paningin, pag-amoy. No? Panlasa. Ito yung nasa 5 senses ng katawan natin. Ito, maximum. Pasok ka dun. Ngayon, ito. Itong ating itong katawan, ito alin diyan ang dapat maborn again na tinutukoy ni Nicodemo. Okay. Alin diyan? Yung kaluluwa ba ang ipapanganak na muli? Yun bang emosyon ang ipapanganak na muli? Hindi. Yung espiritu. Amen. Nung nagkasala sila Eva Adan kasi, yung espiritu natin nadamay makasalanan. Kaya yun ang nais ng Diyos, babaguhin yung panloob. Kasi pag nabago ang panloob, magbabago ang panlabas. Amen. Yun yung born again. Kaya may kasabihan tayo, kung 2 beses ka pinanganak, 1 beses ka lang mamatay, or hindi pa. Hindi ka mamatay. Okay, explain ko yan mamaya. Pero pag 1 beses ka lang ipinanganak, sa laman lang, hindi ka pinanganak sa 2, pwede kang mamatay ng 2 to 3 beses. Meron palang ganon? Oo. Paano nangyari yon? Na kung 1 beses ka lang. Ibig sabihin, yung katawan mo lang ang ipinanganak, hindi na born again. Yung iyong espiritu, mayroon kang kaparusahan. Yung ibig sabihin ng kamatayan, separated from God. The first death is separation. Men to God, separation. Yun yung ibig sabihin ng death eh. Separation. Second is separation the body and the spirit. Nogsina ti kararwa, kanti bagimon, kahit na nasawanan, natayon. Iso nga, tinatay ti tao, sinundot ka anghel di ka tituwa, dito lang baginti, nabati. Panday. Itong dalawa, hinatulan na ng Diyos. Ang problema, ang binibigyan lang ng halaga ngayon dito sa lupa, ito lang. Katawan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang pagdating ng anak ng tao, matutulad ng panahon ni Moises, ay ni Noe. Ano ang panahon ni Noe? Ano yung similarity? Ang mga tao ay nagsisikain. Hindi ba yan ang problema ng tao? Maghanap buhay para pagkain. Hindi masama ang maghanap buhay, pero kung wala kang panahon sa Diyos, darating ang panahon, pupunta ka sa impyerno. Itong dalawa. So, ano pang ibig sabihin nun? Sabi niya, kapag ipanganak tayo, saan ako banda doon? Yung kapanganakan, no? Ano doon sa kapanganakan, no? So, kapag 1 beses ka lang ipanganak, mamatay ka ng 2 o 3. Ang ibig sabihin, physical death, spiritual, separated ka sa Panginoon, at pangatlo, pag nandun na sa impyerno, ibig sabihin, wala na talagang pag-asa na maibalik ka.
Doon sa Eternal. normal. Magpawalang hanggan. Pero hindi naintindihan ng mga tao. Magpawalang hanggang ka doon sa apoy. Steady ka doon sa apoy. Di ba? Kaya nga ang tao, pag nandito pa sa lupa, pwede siyang magtayo ng kahit anong kagandang bahay. Pero pag namatay, doon siya lang sa kasya. Na bahay niya. O, sa lupa lang. Di ba? Hindi naman pwedeng itais doon sa ilalim. Di ba, brother? Kung talaga kabaong yun, tapos lupa eh. O kaya doon sa kunapan, dyan mo pwedeng masiminto. Pero makinabang sa pinagpagalan natin, uod. Yun yung buhay. So, ano yung similarity? Babalik ako, bumalik ulit. No? Kaya parang talagang nakukuha ako yung kaisipan ko na gano'n. Babalikan natin yon. Similarity, nung panahon ni Noe at saka ngayon. Sila'y nagsisikain, nagsisiinom, di ba? Nagsipag-asawa, pinag-aasawa. Ito lang naman umiikot ang buhay natin. Oh. Ang alam ng tao, ganun lang, magtrabaho. Ano, di ba? Kaya nga ang purpose, di ba, nag-aaral ka para makatapos. Para anong purpose? Para sa magtrabaho. Para sa physical na ito. Para magpapamilya, magkaanak. Magkaanak. Pero pagdating ng panahon, 80 na, pwede naka-wheelchair, maintenance na lang. Di ba? Ay kung malamalasin, baka hindi abutin ng 80. Tama? So, ang nabigyan lang ng halaga ito, katawan. Hindi nabigyan ito, eternity ito. Pag nagkamali ka rito, hindi mo tinanggap si Kristo, pupunta sa walang hanggang pagdurusa. Kaya nga yung rest in peace na sinasabi nila, namatay ka na, wala ka na ngayon na hirap, nandiyan ka na ngayon sa piling ng Panginoon. Walang rest in peace sa taong hindi tumanggap kay Kristo. Tingnan nyo, bakit ko sinasabing walang rest in peace sa mga hindi tumanggap kay Kristo? Nung nagkasala sila Adan, nung tinanggap nila Adan yung buhay, may buhay sila ng Diyos eh. Okay. Buhay ng Ama yun. At yung buhay ng Ama, buhay niya din yung nakay Kristo. Kaya sabi niya, ako at ang Ama ay isa. Ibig sabihin, hindi namumuhay si Jesus ang sarili niya. Namumuhay siya sa buhay ng Ama. Hindi siya namumuhay sa sarili, hindi siya sumisipirit sa Ama. So, ang ibig sabihin, nagkakaisa. So, ganun din sa atin. No? Kapag tayo ay yung buhay na yan, nung tinanggap nila Adan, namatay. Bakit namatay? Inatake ng Diablo. Paano pag-atake niya? Di ba sinulisog na Eva kina Adan? May taglay silang buhay. Noong nasulisog, nahulog sa pagkakasala, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng death? Separation. Anong bilin ng Panginoon? Pagkainin yan, mamatay kayo. Hindi na intindihan. Bakit? Nung mamatay kayo, sabi niya, hindi lang pala sa physical ang kamatayan, ang dulot. May 3 kamatayan. Physical death, at saka separation with God, at saka pangatlo, eternal death, nasa impyerno. Wala na talaga pag-asa. Hindi na intindihan. Kaya naisipirit ang tao. So, ang tawag doon, death. Namatay. So, ngayon, kaya sabi ni Jesus, sabi ng isang tao, doon sa panahon ng Panginoong Hesus, sabi niya, Panginoon, sasama ako sa iyo, kahit saan ka magpunta. Pero hayaan mo muna ako, uuwi muna ako sa bahay, kasi nga, kamamatay ang tatay ko, ilibing muna namin. Anong sagot ng Panginoong Hesus? Ang sagot ng Panginoong Hesus ganito, hayaan mo ang mga patay, ilibing nila ang kanilang mga patay. Ano yun? Sumbi? Ba yun? Ilibing nila yung kanilang mga patay? Ang mga patay ang maglilibing? Hindi, ganito yun. Yung tao na sinabi nung nagkasala sila na damay, na i-separate, ibig sabihin sa Diyos, death ang tawag doon. Itong mga patay sa panampalataya, ilibing nila ang tatay nila na literal na namatay. Yun ang ibig sabihin noon. So ibig sabihin, separated talaga tayo sa Panginoon hanggat hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus, patuloy tayong separated sa Panginoon. So, anong ginawa ng Panginoong Hesus? John chapter 10. Meron nga isa magbasa. John chapter 10 verse 10. Anong dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus napunta sa lupa? Bakit kailangan niya ipanganak kay Virgin Mary? Anong purpose? Pakibasa.
Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, Mhm. pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang sabi niya, kaya na lamang pumunta dito magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Sino to? Si Satanas. Anong ginawa niya doon sa buhay nila Eva Adan? Anong ginawa niya dyan? Kaya lamang pumunta magnakaw. Ninakaw niya yung buhay. Pinatay niya yung buhay. At sinira niya yung buhay. Ibig sabihin, lahat ng taong isilang na hindi pa tumanggap sa Panginoon, sira ang buhay. Sira ang buhay. Kaya, walang maayos na buhay. Ibig sabihin, anong maayos? Patuloy sa kasalanan. Yun yung hindi maayos na buhay. Hindi siya gugustuhin ng mabuti. Mas gusto niya magulo na buhay. Pero ang sagot ng Panginoong Hesus, ako'y naparito, yung dugtong niya, Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, magkaroon ng buhay. buhay na masaganang lubos. Ang tawag yung masaganang lubos, hindi pera yan. Pag-unlad doon sa buhay ni Kristong tinanggap mo. Ang tawag dyan, progressive sanctification. Ibinabalik ng Panginoon yung nawalang buhay na pinatay ng dyablo doon sa Garden of Eden. Kaya mapansin mo, pag tinanggap mo Panginoong Hesus, bakit kaya damo na naglilingkod naman ako, bakit dumadaming pagsubok? Doon nagsimula na problemahin ka ulit ni Satanas. Pero hindi baling problemahin ka ni Satanas, sabi naman ng Panginoon, wala pang pagsubok na dinaanan ninyo na hindi kayo binigyan ng pagsubok na hindi nyo kaya. Hindi niya papahintulutan ng dyablo na gagawa siya ng ikamamatay mo, kundi pagsubok upang lalo kang kumapit sa ating Panginoon Hesus. Yun ang dahilan. Kaya anong palatandaan na tayo ay nasa Panginoon? Ang dyablo, ang kanyang target, ang kanyang pinaka-treatment niya, yung buhay. Pag walang buhay ng Diyos sa iyo, hindi ka problema ni Satanas. Tingnan mo, yung mga makasalanan, bakit hindi niya problema, no? Sa kanya na. Wala, kanya na eh. Sino po problema niya? Hindi niya kanya. Kaya mali ang sinasabi nila. O pag Kristiyano ka na, tumanggap ka na sa wala ka ng problema. Hindi, meron. Pero ang lamang mo, may kapahingaan ka. Nung hindi ka Kristiyano, wala kang kapahingaan. Anong kapahingaan mo? Pag madama mong presensya ng Panginoon, umiiyak ka sa presensya ng Panginoon, gumagaan ang mga pakiramdam mo. Ngayon, may kapahingaan ng ating kaluluwa para may lakas ka ulit na bibit-bit lahat ng problema. Pag wala kang kapahingaan, baka tayo yung naglalakad-lakad na dyan na walang suklay-suklay. Ang gusto mo yun, brother? Kaya, ang pagsamba, hindi pagbabawas ng kasalanan. Ang pagsamba, para makapahinga ang ating mabibigat na mga stress, kasi ang nabibigatan doon, kaluluwa eh. Amen, hindi naman nabibigan yung espiritu. Kaluluwa ang nabibigan, emotion yan eh. Di ba? Pag may problema ka, umiiyak ka, tumatawa ka, emotion yun eh. Kaya may kapahingaan ang ating kaluluwa. Okay, so babalikan natin ngayon, yung John chapter 3, yung usapan nila dyan ngayon. Simulain ng paghahari ng Diyos kapanganakan. Alin ang may papanganak? Katawan? Tapos na eh. Diba? Kaluluwa or espiritu? Pero tandaan nyo sa yung sinabi ko kagabi sa Genesis chapter 2 verse 7, bakit sabi niya, at inihipan yung ilong nila Eva Adan at nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Living soul. Bakit ngayon hindi living soul? Bakit living spirit? Di ba? Kasi nga, yun yung espiritu natin ngayon pinipiling na binabago ng Panginoon. Kaya sa baling ng espiritu na itakunana, no sa baling ng espiritu. Ngayon, makikita niya espiritu, makikita ni Kristo niya espiritu, dayta ti karuprupa ti espiritu ni Kristo, may pagbabago. Tatay ko, sabi ng mga kabarkada, bakit pare, ang hirap, mare, hindi man lang magbago-bago ang asawa mo. Sabi nila, ganito gawin mo, mare. Yung butike,
ay yung daga, pagkapanganak pa lang, wala pang buhok. Ilagay mo sa alak, itago mo yung alak. Paglasing na siya, ilabas mo, ipainom mo sa kanya. Ay yung ilagay niya sa baso yung patay na daga, anong maliit na daga pa lang, no? Maburburburon. Diyan siya harap. Ipainom lang ito ng mabartek ni father ko. Inom mo lang ni father ko, di naman mo. Ay, di nakakadiri. Para anong purpose na para matanggal lo yung pag-inom niya. Uminom siya, hindi na bago. Oh, sabi niya, Mari, wala naman, pagbabago. Oh, ganito, sabi niya. Yung, nakakaya man, sabi niya, yung monthly period mo, labahan mo, ilagay mo sa kanya, painom mo paglasing na. Ginawa din niya yun, wala din. Martek lang ta, martek lang ta. So, ano tinakapagbalbaliw? Nung ipinanganak sa Diyos na bago ang espiritu niya. Yung espiritu niya, kamukha ng Diyos, kaugali ng Diyos, karakter ng Diyos. Yan yung ibig niya sabihin. Pag nabago yung panloob mo, magbabago ang panlabas mo. Amen. Ako ang unang na-born again bago ang father ko. Ako na ang nag-share sa kanila sa salita ng Panginoon. Pati mga kapatid ko. Sila Tita Mumeli, si Tita Mususan. Ako na nag-share sa kanila, pinagtyagaan ko sila. Hindi man nila ako doon kasi ang baba ng tingin nila sa akin noon. Kasi talaga naman mababa, buhay ko mababa talaga kasi wala namang kwenta. Pero salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng kwenta. Amen. Nung nangaral ko pinagtyagaan ko sila. Ngayon, naging Kristiyano sila, nabago rin yung buhay nila. Unti-unting nababago. Okay, balikan natin itong tatlo. Ang sinasabi ni Nicodemo, kailangan ipanganak ka muli ito. Saan ba maghahari ng Diyos dito? Hindi. Itong katawan, ang nature niya yung kasalanan. Kung uray kam ti adong kwarta na dito, hanga map na. Ay na, mamati kayo. Katawan na. Nature na eh. Uray da napintas ng asawa na, ay, agbiro pa ito dito, uy. Ang map na. Iso nga masapol nga agari na ito, my brother. Do agari na ito, dapat na ito may kumanda na ito. Ipay pasurot. Isong ko na ni Apostol Pablo, gubgubatat tipagik, kuna na, anya ti gubgubatan na, dadi kayat na, na agaram ko mati mayat ti babae pay, gubgubatan dati espiritu tayo. Kung kontrol ang espiritu tayo, iso nga hanga makapag-ibig. Yan ang born again. Kapag ipinanganak yung ating espiritu, yung conscience, yung fellowship with God, yung intuition, yun yung espiritu natin, ngayon, simulain. Alam mo simulain? Dito pa lang mag-start ng pagharian ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bakibasa ulit, balikan natin yun, God chapter 3. Ano na, anong sunod? Verse 4? Verse 4. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Tingnan mo, si paring Nicodemo, ang isip niya, katawan lang eh. Kasi ano nga iyan, nakdeta, laklakayanan. Nagdakang pa na tao, makastrek pa lang ang medya anak ang ninanang na. Kaya yun ang isip niya, ano ang sagot ng ating Panginoon Yesus? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo, kung hindi itong espiritu natin ipanganak sa tubig, ano yung tubig at espiritu? Yung tubig, paglilinis. Yung espiritu santo. Ang tinatawag niya yan. Big letter yan? Big letter. Ibig sabihin, mahalaga yan. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Si Jesus, nung siya ay ipinanganak, ang ginawa ni Gabriel, dumating sa kanya yung binhi. Sabi niya, manganganak ka ng isang lalaki at papangalanan mong Jesus, Emmanuel. Yung word na binitawan niya, binhi, pumasok sa tiyan ni Mary, hindi putot ni Jose, si Jesus.
Espiritu Santo ang may gawa. Ganon din ang Espiritu Santo. Ipanganak yung espiritu mo, mababago. Yung espiritu mo gagawin niyang katulad, kauri ni Jesus. Ikukupya ang Espiritu Santo ang buhay mo sa Panginoong Hesus upang pakikinggan ka ng Ama. So ibig sabihin, yung sabi niya, kapag hindi ka panganak sa tubig, malinisan ang buhay mo, maugasan, at sa Espiritu, yung Espiritu kasi titira siya sa Espiritu mo. Kung titira yung Espiritu Santo sa Espiritu mo, alam mo ang kalooban ng Ama. At ang Espiritu na yan ang magpatutuo na ikaw ay anak ng Diyos. Kapag ipanganak ka sa Espiritu, sabi niya, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kahit mamatay ang tao, pupunta sa paraiso ng Panginoon. Bakit? Ipinanganak sa Diyos eh. Sino naghahari sa Kanya? Hindi si Satanas, ang Diyos ang naghahari. Tama? Anong verse na? Verse 5. 6 na, 6. 6? Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Tuloy. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Huwag kang magtaka. Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ano yan? Ano yung kinakailangan? Ano yung anong kanya salita yan? Kinakailangan. Pinanganak, kailangan talaga. Anong tawag, anong kanya? Pulsary? Or necessary? Necessary. Necessary tama ba yung kan? Di ba necessary? Necessary. Kinakailangan. Kaya pala sabi ng Panginoon, ito balikan nga natin, for God so loved the world. Tingnan nyo, nung ipinanganak si Ismael, ang sabi ng Panginoon, iingatan ko rin kayo. Sinabi ng Panginoon sa grupo ng Muslim, di ba si Ismael, anak ni Abraham, doon nagmula ang Muslim. Iingatan ko rin kayo, maging malaking bansa din kayo. At kayo maging mga ngaso. Ang mga ngaso, tingnan mo yung mga hayop nila. Ay yung ibig sabihin, mga pasabog, yung mga tangke. Yan yung Muslim eh. Iingatan ko rin kayo at dadami din kayo, sabi niya. Bakit? Kasi, yung salitang for God so loved the world, sabi niya, bago sinabi, yung John 3:16 na yan, ang unang pag-uusap, kailangan mong ipanganak yung espiritu mo bago niya sinabi yung John 3:16. Amen. Ang problema, binabanggit ang John 3:16, hindi binabanggit yung John chapter 3 verse 3. Na yun pala niya, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig, Muslim man, anuman mga Muslim, Arabo, ano yung mga Buddhism, ang kinakailangan lang niya, dadaan lang pagka-born again. Doon niya ipinadama ang kanyang pag-ibig. Yung espiritu lang niya maborn again, kahit anong religion mo, kahit sino ka pa necessary. Kahit anong religion sabi niya. Kasi bakit pumasok ng religion? Para maligtas. Hindi naman dekorasyon ang religion. Di ba? Kailangan maligtas. Kailangan maborn again. Kauri mo ang Diyos. Babalikan natin. Bibigyan ko ito, brother, yung kauri. Halimbawa, ganito, may anak ka, brother, dito, na barairong. Wala na yung sigaw ko. Ay, barairong ka na yay. Sumangkot ka. Nabartet. Yan tinisidan tayo. Wala na yan. Pasyon lang sila tayo. Kaya kumatang tinaimas. Wala na yan. Manggulo. Kasi kumaya. Mabaling ka din ang kadwa, itinasimpot kung tinatos. Mabaling ba kaya, gumananusan lang yan. Di ba? Ang alusam lang ang ata. Yang nga ron ngay maraming mo. Di ba? Ang alusan lang yan. Ngam ti kwan di jay, naligat. Di ba? Hanggang kasundoy. Hanggang kaparehas eh. Di ba? Dadalhin natin sa spiritual. Kitao, ala religion, ng mga nagbalbalo tibiyag na. Tapos ni Jesus lalintag. Ni Jesus na santo. Mabaling ang kadwa, iti managbasol ka na santo. Pulos.
Hanga mabaling nga ron, nga itapal mo relihiyon, tapnog kadwa kayo, ang mga nagbalbalita, lalagang sa dakas, ang sugal, amin, inom. So awan, narigat niya. Hanga mabaling ang kasundo. Anya tinaramid, remedyo para anti Diyos. Masapol lang, uri sinuka, uri. Anya kalagayan mo, no espiritu mabalbaliwan. Amen. Mabalbaliwan. Agkasundo kayo. Tadi mabalbaliwan, may yanak ti espiritu na ito, kati ugali na, kasto ti ugali na. Basahan tayo man, di Galatia 5:22. Dahil ito'y tagbaling nga ugali. Kitang tayo man, no? Damang idarumpay king ka, uno mang dimandaking ka, no kasto'y tagbaling nga ugali tayo. Okay, basahan tayo. Bunga. Dahil ito'y ugali nga kayat ni Apo Diyos, nga ipa-ugali tayo. Dahil ito'y ugali ti Diyos. Galatia 5:22. Katapwat ang bunga ng Espiritu, Oo. pag-ibig, Pag-ibig, katuwaan, ay nako, katuwaan, kapayapaan, kapayapaan, pagpapahinukod, nay pagpapahinun, kagandahang loob, kagandahang loob, kabutihan, kabutihan, pagtatapat. pagtatapat, 23, kaamuan, kaamuan, pagpipigil, nay pagpipigil sa sarili, laban sa mga gayong bagay ay walang Walang? batasan. walang batas nga mangidarungking ka, no daking ka na ito. Dahil magbaga na, nga bunga ti Espiritu, nga baling ugali tayo, ugali ti Diyos, tapno kasta, mabalin kayo nga agkadwaki ni Apo Diyos, sa ti plano ni Apo Diyos, eternity, hala ang pangmaiksian. Amen. Ano mabaling agkadwa, ti buribur ko na simpot. Iso ka na relihiyon. Amen? Tata, lumabalbaliwan ti Espiritu, kauri mo ni Apo Diyos. Agkapana kayon, babaling kayo ng kadwa, eternity. Ti plano ni Apo Diyos, walang hanggan. For God so loved the world, kung na kastauna ti palagay ti Diyos, dito lubong, ngayon ti anak na bugbugtong, sa sino man nga mamate, hal nga matay, no di kat agdabiyag na ganayon. Agnanayon nga biyag, nga dakin Kristo, tagkasundo kayo. Ti unang ti balay, no hang kayo agkasundo, hang kayo magnanayon. Masipiri. Nagyatiwagas niya Apo Diyos. Iso nga for God so loved the world. Amen? Kita niyo tiwagas niya Apo Diyosaya. Iparaan niya Apo Diyos. Ano pang sabi sa John chapter 3? Yun yung ugali ha. Yung sinasabi niya, magkakasundo na. John chapter 3 verse 8. Kitaan tayo no kasano. Iti maborn again. Sige. Humihikip ang hangin kung Mm. saan niya ibig, Oh. at naririnig mo ang kanyang ugo. Yan, mangmagag mo, di ba? Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naparoroon. Saan pupunta? Sa isa, naggapuan na. Nagyangin. Gayon ng bawat Gayon? ipinanganak ng Espiritu, Gayon din ang ipinanganak sa Espiritu. sa verse 9 na kasi. Sige. Sumagot si Nicodemo at sa kanya'y sinabi, paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Inungtan ni Apo Isusan. Sige. Verse 10, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Na inungtan nan. Ay, guro ka pa man din. Kunana, di ka amo na gitoy. Kunanan ni Apo Isusan. Ngam alaan tayo na di verse 8 tayo. Sublianan tayo. Ti angin ko na, di ka mo, nagapuan na, kan pagturungan na. Kasi di ka numot ti mayanak ti Spirit. Apay, ti tuktukuyan na reta nga angin, breath, hininga ng Diyos. Di ba? Kay Eva Adan, sabi niya sa Genesis 2:7, at inihipan ng ilong, breath, hininga. Kaya nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Nung namatay, pinatay, nasulisog, natinag, spiritual death, imay ni Apo Jesus, tapno isubli na ulit ibiyag, biyagan na tayo. So niya ti aramidan ulit, breath ulit. Isurajay, iti Espiritu Santo ko na, tituktukuyan na di angin. Ngano umay ulit ti breath, may yanak di Espiritu, maiyanak ka, mabalbaliwan ka uri, ka, parehas mo kini Apo Jesus, mabaling kayo magkadwa kini Apo Jesus. Amen. Hallelujah. Hanga pang maiksian. No relihiyon lang pang maiksian. Da relihiyon mo, nasan to ni Apo Diyos sika, managbaso na, tahang kailan man nga mabaling agkadwa nga talaga, ti relihiyon lang. Masapol, maranasa, maborn again. Tati born again, simulain ng paghahari ng Diyos. Simulain. Amen. Hanga makapaghari ng manyanak na Espiritu,
Ti agar-ari na tilasan. No niya ti kayat na, remote control, igam ni Satanas. Ingkaman nagbartak, ingkaman ka, tadaklan, ingkaman mang perde, ingkaman kasta kuna na. Mayat na talaga ito, taawan ti mang kung control. Ti mang kung control ni Satanas. Tatano na yan, ka na balbaliwan na lang, kaya nangasawan di espiritu na, at iti pagarian ni Apo Diyos, hanggang ito. Ti problema, aglaban dahil ito kung dahil yun. Apay, flesh against the spirit, and spirit against the flesh. May fighting. Sino ti agari ka na pada? Kaya nung na-born again ka, there are duality in nature. Apay nga, ano pa lang Kristiyano, makita, basol mo na ka, Kristiyano, apay basol na ta. One, tayo di na-born again, nagpaiso, hana mga prinaktis nga na iti tagare, at yung mo ti agar-are. One. Nawan tayo, brother, ti born again. Kas di gayam ka simple. Ay di naawatak ay anyan nga nagsaya at tiplano ni Apo Diyos. Tauray matay detoy, digito yung duwa, ikanan to ti another nga bagi. Idi ni Apo Jesus nagungar, napan di langit, nakita da gininay ngay muli. Kas jay ti example nga bagi ta ito, nga hantong nga matay, nga ito nga bagi. Amen. Amen. Haanton nga matay, daytoy ti immortal nga baduan lang to. Iti ibado na bagi, ikan na kanto ti bagi. Hanto nga sakitan. Hanto nga lumakayon. Kas nabagi ti anghel. Hamon tumasapol ti motoran. Limsot pa ni Apo Jesus ti pader. Agsasarito da ti Tomas. Jakpat yun, no? Hangko makita ti ima ni Apo Jesus. Kung na dinagunga. Noon ko makita, katang isot ko, jiramay ko, ijay abot ti ram, iti nakailansaan di ima na. Akas sa anak tumamati ni Apo Jesus limsot ni pader. Kapayapaan nawa ang suma sa inyo, kuna ni Apo Jesus. Tumas, kuna na. Akin ang daliri mo, kuna na. Kasano na amuan? God is omnipresent. God is omnipotent. Amuna ti amin. Alam ti ramay mo. Kuna na, tapnulubos ang iyong pananiwala. Inalagyan mo na. Impatudok na diyan ko. Diyan abot na. Tiyan mo na. Diyan ka na mati. Ito mas. So kahit nangasawan, dahil bagi nangasamrak ni Jai, kasi tumuti bagi tayo. May tayo na Jai, kaya tayo. Amen. Ay nako, anyan, hanto pa yan nga matayan. Eternity iso na yun, ti makipagyan, kinapos eternity. Dahil tatitukuyan na, no apay masapul tayo nga ma-born again. Iti tao nga mayanak maminsan, mamindwa nga matay, or mamintalo. Ngem ti tao nga mayanak nga mabalbaliwan, iti ay mayanak iti mamindwa. Mabalin nga matay, wenno saan. Apay, ajay saan nga matay, no tumulog ang subli ni Apo Jesus, tumulog ti trompeta, alaan na tayo nga sibiyag hanggang mamatayon. Mabalbaliwan nga nagos ti bagi mo, lumasok atanan ti kas na bagina hanggang matay. Or no matay ka mat kunana, maminsalaan nga matay. Dahil talaga physical nga bagi ti matay. Ngam dayto ibadwan to ni Apo Dios ti baro nga bagi. Dahil katipan ni Apo Dios ti eternity. So born again is simulain. At sa lunso niyo, brother, lalawagbot lang. Ayan pa. Ay, anyan nga lawag na ya. Hallelujah. Hallelujah. So, hanga religion, di masapong tayo. Ano ti religion, no malagbaso lang ta. Daytoy, ti espiritu nga mamulog yan. Di may lawag-lawag ide, basta nagragsak ti palagrik na tayo. Hang ko pa kay ayatanan. Kung nari nagawid kami, diya kurba. Kung nari kiti barkada nga baraero, ay, diyak lang amo, pare, no. Diyak mo di kayo mga ating nga, nagbalbali pa, may kagdag din tayo ginuman. Kung nakit pa, talaga, nabalbaliwan ako. Ay, ibuyat miking ka rin ito yung arak pa rin, no, di ka nga inuman na rin. Kaya ko pa niya, ibuyat yun. Hala makapunto, hala makagura ka na kayo. Maawatan kayo. Hala, ibuyat yun ha. Wala. Ang gagayam talata, anda ka dinabawas, naman laangan nga uminuman, aman ang paypay sa junod ko, hangko kayatin ti uminom. Kuna. So nakumbinsida. Nakita na awanan. Awan ni pari nga junod, hawanan, natin mapainuman. Kuna na rin yan. Kita ang bigay dyan, kabats kung maligay dyan, natay na lang ti Bartot.
Tapos si Kalman, napan dinalaw ni di pamilyada, nagatang dati arak lata. Talaga nga, impatay na nga arak lang arunan. Napantay na tangan lang dati arak. Tauray ti kararwala, kaya nagapatay. Ay nangang ano eh. Yung Nag-atang Arak lang. case ng Oo, espiritu na, kaya nagapatayin nga talaga. kaso ng kamatayan, alak. Nagkatanggap ng 3 kamatay, pang-4 na kamatayan yung gusto. Ako, talagang irurumon na gano'n. Nakita yung kakabasa tayo, nagmayat ti plano ni Apo Diyos. Na umaawatan lang ti tao. Tapos ti bayan tiwagas ni Apo Diyos. Kaya, iso nga ti panagari ni Apo Diyos, haan mo nga makita ko na ng agari nga daktul. Kaya tayo man di Lucas 17. Lucas 17, 20 and 21. Kausap na lang dito, padi. Ni Apo Jesus, sige tayo ko 20 lang. Lucas 17, 20 and 21. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo Padi lang ta. kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring masasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Di walang magsabing narito na, naroon. Kung ni Kibuloy, dito, dato, iti pagkarian siya po Diyos. Kung kayo may awan ang kayo sumuko kararwayo, awan di ba? Siyak ni Jesus, kung kuna na pa yun. Kanya pati ko nagitirilin yun, da kami at tipod no. Da kami, tipod no, tinagan mi tikat, kitain niyo, tinagan mi tikapilya. Talaga, da kami tipod no. Ngaman niya tikuna na. Sapagkat ang paghahari ng Diyos saan? Nasa inyo. Nasa inyo. Sa loob. Ganun lang kababaw yan. Nasa inyo lang. Masyadong mababaw. Sa King James, doon na binabanggit sa King James. At palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Sa 21, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Saan? Diyos ay nasa loob ninyo. Nasa loob ninyo. Alam to yun Alam to espiritu tayo. Amen. Ay, dahil diyan dito tukuyin na. No, maborn again di espiritu tayo. Amen. Mabalbaliwan ti makinruan. Hanap pag ayatan ng ti basol. Amen. At paypay sudyo ulog na. Manipod pa ini, madaydayaw ti Apo. Kastigahan tiwaga si tao ya. Hanggang mo narigat nga mabalbaliwan, surutan tayo lang ti instruction, iti sao ti Apo, dita. Ado tinagtangka ng balbaliw, apa nga matuloy-tuloy ng balbaliw. Hamat, ti kahit nalang mabaliwan na ito, hamo mabalbaliwan di espiritu na. Isuwa ko na lang ako, gusto kong bumay, pero di ko magawa. Ang awat na sa tao ang gawa. Di ba? Yun na, kapag ang gamay ng atoy, ay, kasi gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero kung nabalbaliwan di espiritu na, ay sumarunod na ito. Amen. Kasi niya iti sikreto kanya. Amen? Ada saludsod tayo? Saludsod kayo, brother. Ano ti saludsod yo at topic tayo? Lagi ti simulain. Kaya salamat sa Diyos na intindihan ninyo ang ganitong pagtuturo. Amen. Amen. Pero siyang Bible study, marami siyang tanong. Yung matanda doon. Sabi ko, Pastor, sama ka nga. Nung sumama ako, ni-explain ko lang ganito. Kung na nila kayo katwa. At saludsod mo na tayo. Kung na katwa, naglawang pastor. Wala na. Tatalan na awatan. Wala na. Kas jaya. Kung may nga Domingo na awatan. Kung nadamot ka na papanak pastor, ay hamo na awatan. May Bible daw siya sa ano. Iti problema, iti tao, no nga mayanak na ito, mapandatoy di impyerno. Hanga mamatay na ita, ang tutuok na ita di impyerno. Ngam no inawat na ni Kristo agari, maborn again kaya nangasawan na ito, mapan iti paraiso ti ato. Good decision.
Umuna, ang unong benepisyo. Mabalbaliwan bibiyag mo, ay maragsakan ti pamilyam. Imbis nga igatang mo sila, igatang mo ti arak, igatang ti silaon. Di ba? Balon pa di school. Ay kat nga mabalbaliwan. Di ba? Ada ka delimitasyon na ti arak. Okay. Awal limitasyon na. Gulo. Iso lang ti paraan, adata yung ti maudingal daw, nga hanga uson tinasayaat, adata yung ti panawanan nga, the more nga datos ka, sumikat ka. At viral ka. Di ba? Tas lang ano garami tinaimbag ka, tas lahaan nga sikat, tas laburing. Ngam, di daan mo, nga lunabor lagin ka, nagragsak di ulod mo. Handa nga amo di marikriknam, anya naragsak. Amen mo't lang kakabsa. Amen. Ada sa lunsod, ada may nayon nyo. Brother Andy, Mhm. kasi tinangyaring kanya, dinabor lagin ka. Di ba? Si ka mismo tikwan. Rino kantya-kantyawan da kan, si ka mismo timalala yung apay. No mapapilit na kakot, makatagay ka, makakwa ka, nang diunod mo. Parang iti bababawi na. Amen. Makumponsensya ka nga talaga. Apo, nga maawatan tayo apo apay, legalis ka. Kontra di pusong. Ginasag lang ti paketan na. Kaya, iso nga kontra na dyan. Ti apo ko na maawatan na ka, tulungan na ka ulit na tumador. Ngam nagtultuloy ka, latan, nawan na, ang nakamaawatan na producer. At da ka dyan sin mo na na. Iso nga ko na na, itag tultuloy kag babasol kampong ti Diablo. Apay, da di basol nga men, is property na eh. Agyagyan ka mo di pagyanan na. Iso nga ko na na, hanggang agtultuloy kag babasol ko na na. Territory. Amen? Amen. Iso nga, dagdalusam. Iti pusa ko na na, numarugtan, dagdalusam na. Iti baboy, dalusam, magbangloam. Ngayon iba tama, nagtamang lublub-lublubod. Nature niya. Kapag naborlagin ka, nature mo ng Diyos. Hindi moral. Kasi ang moral, sa kaluluwa lang yun. Kaya mali ang dinadala lahat sa pulis. Puro moral. Hindi maliligtas yun. Dapat espiritu na mabago. Amen. Yan ang hindi nila alam, yung mga pastor na nagtuturo. Moral lang ibibigay. Paano yung espiritu nila? Hindi sila pagharian ng Diyos. Hindi naman ito pagharian ng Diyos eh. Ito front of the devil. Kanya apa front of the devil? Doon naragsak ka, akat aramidom. No, hangard ka naragsakan. Awan eh. Emotion lang. Front of the devil. So nga, iti espiritu yung isulapan dahil takuma, iti pagharian ni Apo Diyos. No, agari nita, kamu pag-aayata lang din ito baso. Lumay kalis ka nga takot ko anyan nga dumawat ka tipang makawan, Apo, kulungan na, mandakaya na talaga, kontra. Di ba? Kontra eh. Makunkonsensya ka eh. Ada espiritu ni Apo Diyos nga mangkun conviction king ka. Kita aja ti kinimbag ni Apo Diyos. Iso nga, nulabor naging ka, daldalusan na ka pa. Daldalusan na ka, hanggang magbisto lang kalarawan ko lang diyan. Iso nga pala ti Biblia, nung tibao dingal daw, dagiti tao, dagiti kilo, nakarkaraw ng agkilo, tibiyad da. May tidakas, nakarkaraw pakadakas. Itinalimtig, nakarkaraw magpakalimtig. Itinasanto, nakarkaraw magpakasanto. Nuhang nga na yan, nakanabalbaliwa, nakarkaraw agkilo, nakarkaraw pakadakas. Hanga makontento eh. Di ba? Hanga makontento dito yun eh. Ada kwartang mga 1 million, ada kwartang 1 million, nakasaka ko. Hanggang pa piso dyan. Agsapol to 2 million. Awang kontento na eh. Walang kakontentohan. Itinarigat na ito eh. Ada napintas ng asawam. Hanggang kontento. Agsapol. Ngam no, dahil ito ti agari. Sigurado, makontrol na rin. Amen. Iso ka dahil iti pagarian tayo. Kadwa ni Apo Diyos na ito. Amen. Espiritu na ito. Iso nga, madim kaya iti basol. Ano, makabasol ka, ano di pelang panunod mo, makukonsensya ka eh. Ang daglablaban.
At naglablaban. Apil at ang aramid ko ako, pakawan na. Awanan, umatras kaan. Haan nga nature mo dyan eh. Nung luda ka dyan nature of sin, pag-aetam. Ngam na awang ka dyan nature of sin, madipayatin. Irespeton di basulan. No irespeton di basulan, hamong gargarawunan. No irespeton di basulan, kasi tumot di basol, hanakan to garawunan. So respect. Magbabago yung opinion mo, magbabago yung feeling mo. Tinaremember walita nga, balbalo di feeling mo. Tati mangidurun king kang nagbaso, di feeling mo. Nagrigat nga labanan ti feeling. Di ba? Kanta yata yung feeling. Wala na eh. Di ba? Di ba? Di bartag tayo, hindi kang kanta na eh. Feeling. Wala na eh. Iso nga, narigat labanan ti feeling. Ngayon ti feeling mo, nasantuan, sigurado. Guwapo ka naman kainom, Pastor. Ah? Feeling guwapo naman. Feeling mo. Nakainom. Feeling niya ko. Feeling magaling. Iso nga dahil gayan ti simulain. Simulain lang ito. Nga lumapuspos ka ti espiritu ni Apo Diyos pa, ay anyan. Wala na. Anyan nga ragsakon. Ano may palawag ini, ako may palawag ti ragsak ko. Tingamin tao ti kunan, anyan nga raglangan ti biyag yung mga born again, di boring. Ay ti amuta eh, tahan da marikrik lagi marikrik na. Kung nati Apo, ang bartek kayo, iti Espiritu Santo, hanggang ang bartek ti arak, ta iso ti pagkapon, kaguluhan. Ay ti pagdumaan na, ti bartek ti Espiritu. Awan ti hangover na, awan utang mo di tindahan, hamo mapukaw sinilas mo. Di ba? Awan, naragsak ka. Di ba, hawan ang over mo, naragsak. Ay ti pagdumaan ka. Aya. Iso nga ko na ni Apo Isos, nagaramid ti rason tayo, ni Apo Isos, nagaramid mo ti arak. Gusto. Ngam, danom. Inaramid na jay danom nga arak. Ngaman na nga imparaman kada Pedro. Apostoles. Umay kayo, taramanan nyo dato yung naramid ni Apo Isos nga arak. Hanang pinaraman. Di pa nang iparamanan na, dadya nga na mati. Ramanam. Una ya. Ay, dabis nga arak. Kita nyo kuno ni Apo, ang bartag kayo ti Espiritu Santo, haan nga ti arak. Apay nga, no kaya ni Apo Jesus, nga na di ingal ti arak, mangparagsak di tao, ipan na di danog. Apay nga nakaya, nga ipan di puso. Amen. Diba? Iso nga no ti kunada, buring ti Kristiyano, handaw alang amo, di marikrik na tayo, nga naragragsak gayam ti agbartag ti Espiritu Santo. Na may ti agbartag iti na espiritualan. Apay, awan ang over na. Awan ti agkamat-kamat ita nga awan ti makaisbudda na, awan iti karit-karit, awan nagsala-sala. Bumabarte kami sino ti lastong kita kung wala mo agkarit ay di ko ti bulangan. Di ba? Inunukan ka, amumog sala, agpatugtog nita, ay agsala ka pa yan. Feeling. Nyak na anan. Kayam nila dyan. Lalambot yung katawan nila. Pag hindi lasing, di Awan. mag- Ito na gawin. Wala. Ay, dura light ka. Nagtuyan. Ang may kami nun ay singsingan. Lamay ka. Ito na kaindag ay, nakasuot. Ano, yung tadi na. Tapos na tadi. Hindi dura light. Ito nung bigat, babay nga rumaran. Awan, nakaisbupay dala. Agapay utang na dyan tindahan. Agapay doon na. Ay, di may isa nga sinilas na, hanga napukaw, di lang may isa. Kana kay kabil na tadi na eh. Talaga lang. Ay, nilabiyag mo na tayo, hindi na niya ako. Pastor Ben, inom kami dyan ni Gano. Yung pinsan ko po. Nabarte kami, alas 12 kami nun. So, makatulong din ito tao. Ay, ako, pag ininom kami pala. At nakalduyo. Wala ni Pastor Ben. Anda, wala na wala ta. Ay, indruan na natin. Anya awag ni Jayan. Naglamawan ti babaw eh. Kadabuk-buk na. Ingtako na ni Jayan. Danya ko. Ini kan kalamansi kun. Kalamansi asin bitchen. Rama namin ito. May ibas. Wala yun. Nung adalang buhok na. Adabuhok na.
Tabali nga din si... Nalabog na. Tabali Ay, nga manay din si dayo, Tatay. ti Apo, hindi ikon ka. Ay, nabartag kami, nag-aawit kami. Itinalingan din niya. Awan, lati iti-enroll mga kurso ko pa. Burisam. Doon sa ano, yung nakita ng mga lasing. Hanga tourism. Burisam. Pero talaga akong pinsan na ganun pastor na nung lasing, hindi niya alam na iwan niya yung salawal niya, yung ano, yung Ah, ano bakset. na? At saka Gambayan.